Focus muna tayo sa grace, ha? Dahil nung mga nakalipas na buwan, nag-focus tayo sa wound of ignorance. Kung gusto nyong marinig yon, sa YouTube channel natin, yung wound of ignorance, the 7 bullets of the wound of ignorance. Ngayon, nandito na tayo, how to counter the wound of ignorance. Nga hanggang ngayon, very visible, very concrete, na nag-influence pa natin yung wound of ignorance na 7 bullets. Nandito na tayo how to counter. We can counter them through the grace and truth. Paano natin ma-counter yung ignorance natin? No? At yung mga demonyo, ignorant pa tayo, may demonyo pa, grabe yung struggle natin. Buti na lang, pumaparito si Kristo to bring us only two important elements called grace and truth. Di ba? Dinidiscuss ko kahapon, grace is the participation in the divine life of God. So ngayon, dito tayo parang lalaliman pa natin yung ating understanding and comprehension, pag-unawa sa grasya. Dito tayo ni St. Thomas Aquinas. Ang ganda ng mga analogy niya. Kahapon, grace as water. Parang tubig. Sabi ni St. Thomas, ang grasya ay parang tubig. Di ba? Sa sunod nito, after analogies of grace, punta na tayo sa types of graces. No? Para lalalim yung pag-unawa natin sa grasya. Dito muna tayo sa analogies of grace. Sabi ni St. Thomas, example, the human nature is like a soil. Parang lupa yan. No? Real, created good, but incapable of supernatural fruit without grace. No? May tinatawag na actual grace. It's like a rain. Di ba? May ulan, may taligsik. No? Nakatulong sa lupa yan. It falls from above, awakens the soil, and makes action possible. Dahil sa ulan, no? So may tubig na yung mga sakahan natin. May tubig na. Makatanim na tayo ng palay. Pero sabi niya, the sanctifying grace is like a spring within the soil. Para siyang tinubdan ba? Masay Tagalog, tinubdan? Spring? Basta spring. Yung spring, no? Sapa. May source. Katulad ng aming, doon, yung aming basakan ni Lola, palaya ni Lola, may spring. No? Kahit tag-init, pwede siya magtanim ng palay. No? Yan po ang sanctifying grace. Saan natin makukuha ang sanctifying grace? Hindi po sa ordinaryo na mabuting gawain natin. Yung pagluto mo, yung paglinis mo nito, hindi makakuha ng sanctifying grace yan. It is not the initiative of it is not our human effort. It is in the sacrament. No? Itong Eucharist is the source of the sanctifying grace. Mas mabigat ito. So, dadaan tayo dito muna. So, grabe yung tubig o sanctifying grace na umaapaw sa kaluluwa natin. The spring within the soil, no? Within our soul. Ang sanctifying grace is stable, indwelling life that continuously nourishes. So, araw-araw, tutubo yung kabutihan mo. Mabait ka dito nagmimisa tayo. Pero, pag rating mo sa bahay mo, may sungay ka na. Dahan-dahan nang tutubo yung sungay mo, yung sungay mo sa bahay. Pagdating mo sa trabaho mo, nadubli yung sungay. Yun, hindi po yung sanctifying grace. Mabait ka lang dito, actual grace lang yon. Pero kung consistent yung kabaitan mo, kahit walang nakakita, mabait ka pa rin. Dahil merong mga kasama ko dito, mabait lang, nandito sa Father Darwin. No.
Kugihan lang na as Father Darwin, actual grace na siya. Bisan pag naas Father Darwin, nagbuhat gapon sa gugmas Ginoo, committed gapon, managitawag sanctifying grace. Ang kanindot kung naataan na, yan naman, wa ka mag-agad kinsay nagtanaw nimo. Yan naman, you are pleasing God, not anyone else. Higher than Father Darwin, higher than anyone else. Amen? Muna itong pangayoon. No? Ningon si St. Thomas, actual grace moves the will to act. But the sanctifying grace transforms the soul's very being. Di ba? Ang actual grace, ang will mo, ang ini-inspire. Pero ang sanctifying grace, binabago niya yung kaluluwa mo. In the whole day. No? All moments of the day. No? Yung consistent yung kabaitan mo, consistent yung pag-ibig mo sa Diyos, consistent mo yung pag-ibig mo sa kapwa, consistent. Hindi kailangan i-appreciate ka pa. Minsan sa atin, hindi na tayo gagawa ng mabuti kapag hindi i-appreciate. Bakit? Kulang sa pansin tayo eh. KSP. Ano yung KSP? Kulang sa pakog. Oh. Without water, soil may exist, but it cannot bear fruit. No? Totoo, ang lupa can exist without the water. Pero hindi siya magkapagbigay ng bunga without the water. Ganun din tayo. Without the grace of God, kahit ano pa yung binibigay mo sa mga tao, without the grace of God, it is meaningless. Ano ang magbigay kahulugan sa ating mga mabuting ginagawa dito sa mundo? The grace of God. Amen? Example, a man suddenly feels remorse and decides to confess after a years. It is actual grace. Para yang tubig. Para ginawanan ka ba? No? Pero ang mga santo, a saint bears patience, charity, perseverance. Kahit walang nakakita sa kanila na superior, spring flows. Para siyang sapa na walang humpay na nagbigay ng tubig. Ganun ang sanctifying grace. Anong gusto ninyo? Actual, sanctifying grace. Sagot. Uy. All of the above. All of the above. Actual grace and sanctifying grace. Do not confuse moments of inspiration with a state of... Yung sanctifying grace is a state of grace. Yung actual grace is a moment of inspiration. Buutan ko karon. Ugma, di na pud buutan. Kugihan ko karon. Kay dako kog sweldo rong adlaw. Ugma, wa may sweldo voluntaryo, di ko kugihan. Voluntaryo ra ni. Pait kayo. Mo na gitawag actual grace. Pero ang sanctifying grace is greater than that. The state of grace. Kahit walang nanonood sa iyo, but continue to be faithful, committed to the love of God. Anong gusto niyo? Actual or sanctifying grace? All of the above din, no? Rain, ito, ang ganda. Rain helps, but spring sustains. Ang ulan, makatulong, pero hindi consistent. Kung wala ng ulan, mamatay yung palayan mo. Kung may kasingan ng kuan, ng tubigan, na irrigation. Di ba? Kung may irrigation, kahit walang ulan, nakatanim yung mga tao. May irrigation eh. Spring. It is from the spring. Di ba? Spring sustains. Yan ang magbigay sa atin ng inspirasyon araw-araw. Kahit walang, example, alas 6, kinahanglang tawgon pa mo na magrosaryo na ta. Nga naman, actual grace ra.
Na example, magrosaryo may alas 6. Oh, diri na mo, magrosaryo na ta. Automatic na. Rosaryo na ta. Pero mao lagi. Actual grace pa maning niya na to. No, nag-una or nag-rosaryo ay na natagakan or nag-iti. Karon rapod sunod adlaw magpatawag pa. Basta na ang sanctifying grace, mag-una ka panahon sa pag-ampo. Di nakatawgon. Di naka balik-balikog tawag. Bisag gitawag, wa gihapon. Nawang actual grace. No. Unyag kaon mag-una. Kaon mag-una. Basig di niya ko masalinan. Mo na mga Kristiyanos ta. No. Munang kung ato ning malawman ning grace jud, we can appreciate all our good intention. Our good intention will be purified. Our good intention will be sanctified, not only purified. Bakit? Ito yung kulang natin yung grasya. No? So focus muna tayo sa analogy of grace. Panghuli, grace as light. Diba? Grace as water. Ngayon, grace as light. For Saint Thomas Aquinas, the intellect is ordered to truth. Ang ating isipan, ang ating intelligence, ordered sa katotohanan, towards truth. But supernatural truth exceeds its natural power. Alam nyo, bakit yung mga santo may extraordinary wisdom sila? Because of enlightenment. Because of the divine light. Di ba, may mga matalino, ma-amaze. Wala, ordinaryo lang si Pedro na mangingisda. Pero yung mga doktor, mga abogado, ang ganda ng humilian ni Pedro. Hindi naman nag-aaral si Pedro. No? O, tagahuli lang ng tilapia. Yung St. Peter's fish, tilapia yon. Excited pa ako nung nakabunta kami sa hulilan. Kakain tayo ng St. Peter's fish. Ano kaya mukha ng St. Peter's fish? Tilapia pala! Ang dami nito sa amin! Totoo, tilapia. Karpa. Yung Sea of Galilee is a lake. Hindi po yan sea. Lawa yan. Lake. No? So, bakit si Pedro, the rest of the apostles, wala naman silang educational attainment. Pero bakit yung talino nila surpasses the wisdom of this world? Because grace as light. God is giving them enlightenment. Yung Brother Jando, pag mag-live, ma-amaze yung mga businessmen nanonood ni Brother Jando. Brother Jando hindi siya natapos ng college. Pero maraming because of this grace as light. The mind is like an eye. Parang, pero wala na akong oras, no? Hanggang sa sunod na nandito pa tayo sa pangalawa. Ito tatlo, the analogies of grace, grace as water, grace as light, grace as medicine. So, nandito pa tayo sa pagkalahati, sa grace as light. Bukas, magpatuloy pa tayo. Hindi lang tayo magmadali. May bukas pa sa iyong buhay. Napabit tayo ugma. Amen? Pasensya na kayo na taas yung homily ko dahil more on catechism po to increase your knowledge, and knowledge is power. Para kapag marinig na natin yung grasya, mag-prosesyon na tayo. May dalawang pari ngayon, bro. Yung Patrium, may dalawang pari po na pupunta dito for the sacrament of confession. You receive not actual grace but sanctifying grace. Amen? No.
Sa mga matagal nang hindi nangungumpisan, now na. No? Uh, Salamat tayo sa mga pari na tumutulong sa atin for giving the sacrament. Only the priest can give you the sanctifying grace. Not the politician. Only ayuda. You will receive ayuda from them, but not sanctifying grace. So sana po ay suportaan natin mga pari, i-inspire natin ang mga pari na uupo sila sa mga sa confessional box. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Lahat ng kasalanan ninyo, yung pinakahiya na kasalanan, ang una ninyong i-confess. Yung pinakahiya. Wala naman kayong hiya. Huwag kayong mahiya. At alam nyo, kapag i-confess nyo yung grabing kasalanan natin, every month, yun po, gagaan na yung isipan mo. You receive the grace as light. You will be enlightened because our sin dims our eyes. No? Para tayong motor na walang ilaw. Ano mangyari sa'yo? Mag-travel ka walang ilaw. Either makabangga ka o ikaw ang mabanggaan. Tinoo dili. But when we receive the sacrament of confession, you are enlightened by the Holy Spirit. You are receiving the divine light from the Lord. Amen? Paliog manindog atong ampuon karon.